Isipin sandali na naglalakad ka sa isang espiritual na patas, kung saan nag-aalok ang mga nagtitinda ng pinahiran na asin, makahulang rosas at banal na tubig, na nangangako na ang mga bagay na ito ay nagdadala ng banal na kapangyarihan upang paalisin ang mga demonyo at maakit ang mga pagpapala. Ang eksenang ito, na maaring pamilyar sa maraming mga Kristiyano, ay nagpapakita ng isang kasanayan na tahimik na infiltrate sa mga modernong simbahan. Ang tunay na tungkol sa kung paano ang mga mananampalataya ay hindi sinasadyang lumilipat ng pananampalataya ng mata mula sa buhay na Diyos hanggang sa walang buhay na mga bagay. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating pananampalataya ay dapat na mahigpit na naka-angkla kay Hesukristo, hindi sa mga anting-anting o talismans na nakilala bilang mga sagradong bagay. Kapag sinusuri natin ang pagsasanay na ito sa pamamagitan ng lens ng banal na kasulatan, natuklasan namin na ito ay hindi nakakagulat na pag-alala sa mga sinaunang kasanayan sa pangkukulam. Binalaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng pagiging simple ng pananampalataya kay Kristo. Buang mga taga-Korinto, Ondenes 3, na nagbabala laban sa anumang paglalakbay, na maaaring makompromiso ang kadalisayan ng Ebanghelyo. Ang paglilipat ng pananampalataya ng lumikha patungo sa paglikha ay kumakatawan sa isa sa mga pinakabanayad na panganib na kinakaharap ng mga modernong mananampalataya. Hindi kailangan ng Diyos ng mga pisikal na tagapamagitan upang maipakita ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ang tunay na espiritual na awtoridad ay dumadaloy ng direkta mula sa aming matalik na ugnayan sa Ama sa Langit, hindi ng mga material na bagay na maaari nating hawakan o taglay. Nang ipadala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa misyon, hindi niya binigyan sila ng isang bag na puno ng mga mahiwagang bagay o proteksyon ng mga anting. Sa halip, binigyan niya sila ng mas malalakas na mas malakas, espiritual na awtoridad sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Sa Lucas 10:19, idineklara ni Kristo, "Masdan, binibigyan kita ng kapangyarihang umarkila ng mga ahas at alakdan at sa lahat ng lakas ng kaaway at walang makakasira sa iyo." Pansinin kung paano ang lakas ay hindi nakatago sa isang pisikal na bagay, ngunit sa halip na ang espiritual na awtoridad ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Ang kasaysayan ng Biblia ay puno ng mga halimbawa kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan nang hindi umaasa sa mga ritual na bagay. Kapag pinalawak ni Moises ang kanyang baras sa Red Sea, ang kapangyarihan ay hindi naninirahan sa baras mismo, ngunit sa pagsunod sa propeta sa salita ng Diyos. Katulad nito, nang si Elias ay nagkali ng apoy mula sa langit, hindi ito because siya ay nagtataglay ng isang mahiwagang anting-anting, ngunit ang scholars ay lumakad siya sa matalik na pakikipag, isa sa makapangyarihan sa lahat. Ang mga bagay na itinuturing ng ilang mga Kristiyano na pinahiran ay madaling maging modernong mga idolo na inililihis ang ating pansin mula sa totoong kapangyarihan na naninirahan sa masidhing panalangin at tunay na pananampalataya. Malinaw ang Biblia kapag nagpapatunay siya sa Isaiah 42:8. "Ay Jehova, ito ang aking pangalan at hindi ko bibigyan ng aking kaluwalhatian o ang aking papuri sa mga eskultura." Ang nakikita na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi ibabahagi ang kanyang kaluwalhatian sa anumang nilikha na bagay, nakakahawa sa mga bagay na maaari nating isaalang na sagrado o makapangyarihan. Ang pinakabanayad na panganib ng pagsasanay na ito ay nakasalalay sa kung paano maaaring mabura ang ating pag-asa sa Diyos. Kapag ang mga mananampalataya ay nagsisimulang umasa sa mapagpalang asin upang maprotektahan ang kanilang mga tahanan o makahulang rosas upang ma-secure ang hinaharap, sila ay naghahanap ng mga shortcut sa espiritual na tagumpay. Ang totoong buhay na Kristiyano ay nangangailangan ng espiritual na disiplina, patuloy na panalangin, pag-aaral ng Biblia at isang patuloy na pagbabagong anyo ng puso ng banal na espiritu. Ikaw ay mahiwagang mga bagay na nangangako ng mga instant na resulta ng hindi nangangailangan ng espiritual na paglaki o relasyon ng deper kay Kristo. Ito ay tulad ng pagsisikap na bumuo ng mga espiritual na kalamnan na kumukuha ng mga mahiwagang tabletas sa halip na mag-ehersisyo sa gym ng pananampalataya.
Itinuturo sa atin ng Biblia sa Hebreo 11:6 na kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugod ang Diyos, sapagkat kinakailangan na lumapit siya sa Diyos ay naniniwala na mayroon at iginawad niya ang mga naghahanap sa Kanya. Pansinin kung paano binibigyang diin ng nakikita na ito ang paghahanap ng Diyos mismo, hindi naghahanap ng mga bagay na maaaring saway sa Kanya. Kapag ang ating pananampalataya ay inilipat sa mga pisikal na bagay, nawawalan tayo ng pagkakataong mabuo ang matalik at personal na relasyon na nais ng Diyos na magkaroon ng bawat anak. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan ng relasyon, hindi sa pamamagitan ng mga relifact na artifact o basbas na mga item na maaari nating bilhin o taglay. Ang kasaysayan ng primitive na Kristyanismo ay nagpapakita sa amin ng isang kaibahan na minarkahan ng mga modernong kasanayan na ito. Ang mga unang alagad ay hindi nagdala ng mga bag na puno ng mga sagradong bagay nang ipangaral nila ang ebanghelyo sa buong kilalang mundo. Sa halip, dinala nila ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa loob nila. Sinabi sa pamamagitan ng kanilang na bagong buhay at walang tigil na pananampalataya kay Hesukristo. Sa mga gawa 3:10, nang pagalingin ni Pedro ang pilay sa pintuan ng templo, ipinahayag niya, "Wala akong pera o ginto, ngunit ang ibinibigay ko sa iyo, sa pangalan ni Hesukristo ng Nazaret, bumangon at umalis." Ang kanyang mapagkukunan ng kapangyarihan ay hindi isang mapalad na barya o banal na relik, ngunit ang pangalan ni Jesus at ang autoridad na nagmumula sa tunay na pananampalataya. Ang pagiging simple at kadalisayan ng primitive na pananampalataya ay magkakaiba sa kaibahan ng ritual na pagiging komplikado na sinalakay ng maraming mga kontemporaryong simbahan. Naunawaan ng mga apostol na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi maaaring botelya, ibenta o ilipat sa pamamagitan ng mga material na bagay. Ang tunay na pagpapahid ay nagmula sa banal na espiritu na naninirahan sa bawat tunay na mananampalataya, hindi mga espesyal na langis o pisikal na elemento na maaari nating makuha. Kapag sinusuri natin ang ministeryo ni Jesus, nakikita natin na ang kanyang mga himala ay dumaloy mula sa kanyang banal na kalikasan at perpektong pagsunod sa Ama, hindi mula sa mga mahiwagang tool o ritual na bagay. Ang tendensyang ito sa pag-asa ng mga pinahiran na mga bagay ay maaaring humantong sa amin ng mapanganib na malapit sa teritoryo ng pangkukulam, kung saan ang kapangyarihan ay maiugnay sa mga pisikal na elemento sa halip na ang buhay na Diyos. Binalaan tayo ng Biblia sa Deuteronomio 8:10-12 laban sa mga kasanayan na naghahangad na manipulahin ang mga espiritual na puwersa sa pamamagitan ng pisikal na paraan. Kapag ang mga Kristiyano ay nagsisimulang maniwala na ang ilang mga bagay ay may likas na kapangyarihan upang baguhin ang mga pangyayari o maimpluwensyahan ang espiritual na kaharian, pinagtibay nila ang isang mahiwagang kaisipan na sumasalungat sa mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya sa Biblia. Ang tunay na espiritual na autoridad ay bubuo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Diyos, pagsunod sa kanyang salita at kabuuang pag-asa sa kanyang biyaya at kapangyarihan. Insirad ng paghanap ng mga mapagpalang bagay, dapat nating hahanapin ang mukha ng Diyos sa pamamagitan ng poryer, pag-aayuno at pagmumuni sa kanyang salita. Ipinangako sa atin ng Biblia sa Santiago 4:9 tungkol sa Diyos, "At lalapit ka sa iyo." Ang pangakong ito ay hindi pinipilit ang pangangailangan para sa mga bagay na spills o mahiwagang item. Tumatawag lamang ito upang lumapit sa Diyos na may taimtim na puso. Kaya't lumipat tayo upang suriin ang iba pang mga kasanayan na maaaring magkaroon ng parpiti sa modernong Kristyanismo. Tandaan na ang tunay na espiritual na kapangyarihan ay laging dumadaloy mula sa ating kaugnayan sa buhay na Diyos, hindi mula sa mga bagay na mayroon tayo o ang mga ritual na ating ginagawa. Sa mga modernong simbahan, karaniwan na makinig sa mga espesyal na kampanya ng mga ad. 21 araw ng panalangin para sa himala sa pananalapi, 7 linggo ng pag-aayuno upang makahanap ng kapareha o 40 araw ng mga pahayag para sa kalusugan. Ang mga kampanyang ito ay nangangako ng mga tiyak na resulta kung makumpleto ng mga kalahok ang eksaktong bilang ng mga araw o isagawa ang mga iniresetang aksyon na may katumpakan sa matematika. Ang nakakagambala tungkol sa pamamarang ito ay kung paano binabawasan nito ang biyaya ng Diyos sa isang espiritual na formula na parang ang mga banal na pagpapala ay maaaring ma-lock
sa pamamagitan ng tamang kombinasyon ng mga relihiyosong aktibidad. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay tumugon sa taimtim na puso, hindi perpektong naisakatuparan ng mga kalendaryo. Nang ituro ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin sa Mateo 6:37, partikular na binalaan niya laban sa walang kabuluhang pag-uulit, walang laman, mga panalangin na may mechanical na umaasa sa dami kaysa sa kalidad. Ang panganib ng mga paulit-ulit na ritual na ito ay namamalagi sa kung paano nila mababago ang panalangin ng isang matalik na pag-uusap sa Diyos sa isang mekanikal na gawain na dapat makumpleto upang makakuha ng mga gantimpala. Ang pamamaraang ito ay tinatrato ang Diyos tulad ng isang kosmikong vending machine. Ipasok ang tamang dami ng mga panalangin, pag-aayuno o pagpapahayag at apave ang iyong nais na pagpapala. Ang tunay na pananampalataya sa Biblia ay batay sa relasyon, hindi sa pag-uulit. Sa katapatan ng puso, hindi sa katumpakan ng matematika ng ating mga gawaing relihiyoso. Ang Diyos ay hindi humanga sa ating kakayahang makumpleto ang mga espiritual na hamon, ngunit sa pamamagitan ng pagiging totoo ng ating pag-ibig at debosyon sa Kanya. Ang espiritual na matematika na nagpapakilala sa mga paulit-ulit na ritual na ito ay nagpapakita ng isang pangit na pag-unawa sa kung paano gumagana ang biyaya ng Diyos. Kapag ang mga naniniwala ay tulad na ang dapat manalangin ng eksaktong 326 para sa isang tagumpay o mabilis para sa kasalukuyang Cretan linggo upang matanggap ang kanilang himala, tinuruan sila na ang tugon ng Diyos ay nakasalalay sa pagganap ng tao kaysa sa banal na biyaya. Ang kaisipan na ito ay nagiging pananampalataya sa isang komersyal na transaksyon kung saan ang mga mananampalataya ay nagbabayad kasama ang kanilang mga relihiyosong gawa upang bumili ng mga pagpapala ng Diyos. Malinaw na itinuturo ng Biblia sa Efeso 2:8-9 na sa pamamagitan ng biyaya ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa iyo sapagkat ito ang regalo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang lumuwalhati. Ang mga alituntuning ito ay hindi lamang sa kaligtasan kundi sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos. Dumadaloy sila mula sa kanyang biyaya, hindi mula sa mga nakamit na relihiyosong pangrelihiyon. Kapag binabawasan natin ang panalangin sa isang formula sa matematika, nawalan tayo ng kakanyahan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pakikipag-usap sa ating Ama sa langit. Ang panalangin ay nagiging isang tungkulin na isasagawa sa halip na isang pribilehiyo na masisiyahan. Ang tunay na panalangin ay ipinanganak mula sa puso na naghahanap ng Diyos, hindi mula sa kalendaryo na nagmamarka ng mga nakumpleto na araw. Ang Diyos ay hindi nakalimbag ng ating kakayahang mapanatili ang mga relihiyosong guhitan, ngunit sa pamamagitan ng katapatan ng ating mga puso kapag lumapit tayo sa kanyang trono ng biyaya. Ang halimbawa ni Jesus sa Getsemani ay nagpapakita sa amin ng perpektong modelo ng tunay na panalangin. Inserad ng pag-uulit ng isang formula o pagkumpleto ng isang prescript na bilang ng mga araw, ibinuhos ni Kristi ang kanyang heart sa Ama na may hilaw na karangalan at kompletong surrender. Sa Lucas 22:42, nanalangin si Jesus, Ama, kung nais mo, ang tasa na ito ay pumasa sa akin. Ngunit ang aking kalooban ay hindi tapos na, ngunit sa iyo. Pansinin kung paano ang panalangin na ito ay hindi kompleto sa ritual o pagtupad ng isang pangangailangan sa relihiyon. Ito ay tungkol sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos at pagsumite sa kanyang kalooban. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang tunay na espiritualidad ay sinusukat ng lalim ng ating kaugnayan sa Diyos, hindi sa tagal o dalas ng ating mga relihiyosong aktibidad. Kapag nakatuon tayo sa pagkumpleto ng mga hamon sa espiritual kaysa sa paglilinang ng espiritual na pagpapalagayang loob, napalampas natin ang buong punto ng panalangin at pag-aayuno. Ang mga paulit-ulit na ritual na ito ay maaaring lumikha ng isang maling pandamdam ng espiritual na tagumpay, kung saan ang pakiramdam ng mga naniniwala ay mas banal dahil sa nakumpleto ang isang kampanya ng panalangin nang hindi nakakaranas ng isang tunay na pagbabagong anyo sa kanilang mga puso. Ang panganib ay magsisimula tayong magtiwala sa ating relihiyosong pagganap kaysa sa hindi nagbabago na pagkatao at pag-ibig ng Diyos.
Ang totoong espiritual na paglago ay nangyayari sa lihim na lugar ng panalangin, hindi sa pampublikong pagpapakita ng kumpletong mga hamon sa relihiyon. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa na sumasalungat sa kaisipan ng espiritual na matematika na nagpapakilala sa mga modernong ritual na ito. Kapag ang kolektor ng buwis sa Lucas 8:13 ay sumigaw lamang, "Diyos, maging maawain sa akin ng isang sinner," ipinahayag ni Jesus na siya ay makatwiran sa bahay kaysa sa Pharisee na nakumpleto ang lahat ng kanyang mga tungkulin sa relihiyon. Ang babaeng may daloy ng dugo sa Marcos 5:25-34 ay hindi kailangang maghintay ng 21 araw o kumpletuhin ang isang espesyal na kampanya. Ang kanyang instant na pananampalataya ay nagpagaling sa kanya kaagad. Ang magnanakaw sa krus ay walang oras upang lumahok sa mga paulit-ulit na ritual. Ngunit ang kanyang simpleng pagtatapat ng pananampalataya ay tiniyak sa kanya ng isang lugar sa paraiso. Lucas 23:43. Halimbawa, ipinapakita sa amin na ang Diyos ay tumugon sa pananampalataya, hindi sa mga formula, sa katapatan, hindi sa mga system. Kapag nagtuturo tayo sa mga mananampalataya na makumpleto ang maraming araw upang makatanggap ng mga pagpapala, salungat tayo sa kanila ng agarang at malayang kalikasan ng biyaya ng Diyos. Ang magnanakaw sa krus ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan at pagpapala ay maaaring mangyari sa isang sandali ng tunay na pananampalataya, hindi pagkatapos makumpleto ang isang relihiyosong programa. Ang katotohanan ito ay hindi mabawasan ang kahalagahan ng espiritual na disiplina. Ngunit inilalagay ito sa naangkop na konteksto nito. Ang mga espiritual na disiplina ay tumutulong sa atin na lumago sa pakikipag-ugnay sa Diyos, hindi upang manalo ang kanilang pabor o manipulahin ang kanilang mga pagpapala. Ang pinakamalalim na peligro ng mga paulit-ulit na ritual na ito ay maaari silang makulong sa atin sa isang legal na kaisipan na sumasalungat sa diwa ng Ebanghelyo. Kapag ang mga naniniwala ay obligado na makumpleto ang mga tiyak na bilang ng mga araw o magsagawa ng dami ng mga gawaing pang-relihiyon, nagpapatakbo sila sa ilalim ng batas kaysa sa biyaya. Ang kaisipan na ito ay maaaring makabuo ng pagkakasala kapag hindi natin kumpletuhin ang mga ritual na perpekto o pagmamalaki kapag nakumpleto natin ang mga ito, kapwa mga saloobin na lumayo sa ating mga puso mula sa pagpapakumbaba at pag-asa na nais ng Diyos. Ang apostol na si Pablo ay nakipaglaban-laban sa legal na mindset na ito, ay nagtapon ng kanyang ministeryo na nagpapaalala sa mga naniniwala na si Kristo ang wakas ng batas para sa katuwiran sa lahat ng naniniwala. Roma 10:4. Kapag nag-convert tayo ng panalangin at pag-aayuno sa mga formula sa matematika, bumalik tayo sa isang sistema ng mga gawa na tinanggal na ni Kristo sa krus. Ang kagandahan ng Ebanghelyo ay ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pagganap sa relihiyon, ngunit sa kanyang hindi nagbabago na pagkatao at biyaya. Insirad na nakatuon sa pagkumpleto ng mga hamon sa espiritual, dapat nating ituon ang kultura ng isang puso na naghahanap ng Diyos na simpleng siya ay karapat. Dapat sa ating pag-ibig at debosyon. Habang ginalugad pa natin kung paano maiiwasan ng ilang mga kasanayan ng ating pag-unawa sa pananampalataya, sa Biblia, tandaan na ang Diyos ay mas kawili sa kalagayan ng ating mga puso kaysa sa pagkumpleto ng ating mga kalendaryo sa relihiyon, at ang kanyang pagpapala ay dumadaloy mula sa relasyon, hindi mula sa ritual na pag-uulit. Sa maraming mga kontemporaryong simbahan, karaniwan na makinig sa mga parirala tulad ng ipinapahayag ko ang kaunlaran tungkol sa aking buhay, hula ako sa kalusugan para sa aking pamilya, o kinukuha ko ang aking himala. Ang mga pagpapahayag na ito ay nasasaktan na ipinakita bilang mga espiritual na susi, na automatikong i-unlock ang mga pagpapala ng Diyos, na parang ang ilang mga salitang post na likas na kapangyarihan ng kapangyarihan na independenteng ng kalooban ng Diyos. Ang tungkol sa pagsasanay na ito ay kung gaano kalapit ito ng bagong edad at mga paniniwala ng esoteric, kung saan ang mga salita ay naisip na magkaroon ng mga mahiwagang katangian na maaaring manipulahin ang katotohanan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang mga salita ay may kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihang iyon ay dumadaloy mula sa Diyos, hindi mga pandiwang formula na maaari nating kabisaduhin at ulitin.
Kapag tinuruan ang mga naniniwala na gumamit ng mga tiyak na parirala bilang mga espiritual na mantras, sila ay pinangunahan mula sa tunay na pananampalataya patungo sa isang anyo ng Kristiyanong pangkukulam na naglalayong kontrolin ang langit sa pamamagitan ng mga pagpapahayag ng tao. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahiwatig ng tiwala sa Diyos at ang pagsumite sa kanyang kalooban, kahit na ang mga pangyayari ay hindi nagbabago ayon sa ating mga hangarin. Ipinakita ito ni Jesus ng perpekto sa hardin ng Gethsemane kapag siya ay nagpori, "Huwag kailanman, hindi ang aking kalooban, ngunit sa iyo ay tapos na." Lucas 22:42. Ang saloobin na ito ng pagsuko ay kaibahan ng pansing sa control mentality na nagpapakilala sa paggamit ng mga pahayag tulad ng mga espiritual na mantras. Ang pangunahing problema sa pagpapagamot ng mga pahayag habang ang mga mantras ay namamalagi sa pinagbabatayan na kaisipan na naglalayong kontrolin ang Diyos sa halip na magsumayti sa Kanya. Kapag inuulit ng mga naniniwala ang mga parirala tulad ng "nag-uutos ako at nagpapahayag" na para bang sila ay may mahiwagang incantations, nagpapatakbo sila mula sa isang posisyon ng espiritual na pagmamataas sa halip na mapagpakumbabang pag-asa. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin sa Isaiah 55:8, monitoring, na ang aking mga saloobin ay hindi ang iyong mga saloobin o ang iyong mga landas. Sa aking mga landas, sinabi ni Jehovah. Tulad ng langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking pinakamataas na landas kaysa sa iyong mga landas, at ang aking mga saloobin higit pa sa iyong mga saloobin. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan at tiyempo ng Diyos ay madalas na lumampas sa ating understanding at kagustuhan ng tao. Kapag gumagamit tayo ng mga pagpapahayag bilang mga attempts upang pilitin ang kamay ng Diyos o manipulahin ang mga espiritual na kinalabasan, tinutulungan nating gawin ng Diyos na sumunod sa ating limitadong pananaw kaysa sa pagtitiwala sa Kanyang walang katapusang karunungan. Ang panganib ay ang pananampalataya ay nagiging isang pamamaraan para sa pagkuha ng nais natin sa halip na isang iwas sa tiwala at pagsuko sa alam ng Diyos na pinakamahusay. Ang tunay na espiritual na autoridad ay hindi nagmula sa mga na-memorize na pagpapahayag, ngunit mula sa matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos at pagkakahanay sa Kanyang layunin. Inserad, ng pagsisikap na kontrolin ang langit sa ating mga salita, dapat nating pahintulutan ang langit na kontrolin tayo sa salita ng Diyos. Ang pagkakaiba sa pagitan ng panalangin ng Biblia at mantra, type na mga pahayag, ay nasa saloobin ng puso at ang layunin sa likod ng mga salita. Ang panalangin sa Biblia ay naghahanap ng kalooban at kaluwalhatian ng Diyos, habang ang mga tulad ng mga deklarasyon ng mantra ay humingi ng personal na benepisyo at kontrol. Nang ituro ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin sa Mateo 9:2-13, ang modelo na ipinakita niya ay nagsimula sa "Sanctified be your name." Ang iyong kaharian ay darating, ang iyong kalooban, na inilalagay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang mga layunin nito bago ang mga personal na kahilingan. Ang pattern ng panalangin na ito ay nagpapakita sa amin na ang tunay na espiritual na komunikasyon ay nagsisimula sa pagsamba at pagsumite, hindi sa mga hinihingi at pagpapahayag. Sa kaibahan, ang mga pahayag ng mantra type ay karaniwang nagsisimula sa ipahayag, ihula o kinukuha ko. Inilalagay ang individual sa isang posisyon ng autoridad sa mga pangyayari. Habang ang mga mananampalataya ay may espiritual na autoridad kay Kristo, ang autoridad na iyon ay ehersisyo sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mapangahas na pagpapahayag ng mga personal na pagnanasa. Ang Apostol Juan ay nagpapaalala sa atin sa 1 Juan, layman of 4:13-15 na ito ang kumpiyansa na papalapit tayo sa Diyos, na kung tatanungin tayo ayon sa kanyang kalooban, naririnig niya tayo. Pansinin kung paano ang pangakong ito ay may kondisyon sa pagtatanong ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa mga tiyak na salita na ginagamit natin o ang kumpiyansa na ipinapahayag natin sa kanila. Ang kasanayan ng paggamit ng mga pahayag tulad ng mga mantras ay maaaring lumikha ng isang maling pakiramdam ng espiritual na kontrol na talagang nagpapahina sa tunay na pananampalataya. Kapag tinuruan ng mga naniniwala na ang mga maaaring magsalita ng isires sa pagkakaroon ng mga tiyak na formula ng tauth,
Maaari silang maging diskurso kapag ang kanilang mga pagpapahayag ay hindi makagawa ng mga agarang resulta. Ang pagkabigo na ito ay maaaring humantong sa pagtatanong sa katapatan ng Diyos o ang pagiging epektibo ng panalangin kapag sa katotohanan ang problema ay namamalagi sa hindi tamang pamamaraan, hindi sa kakulangan ng banal na kapangyarihan. Ang tunay na pananampalataya ay pinalakas sa paghihintay, sa tiwala sa panahon ng kawalan ng katiyakan at sa kapayapaan na nagmumula sa alam na ang Diyos ay nasa kontrol kahit na hindi natin naiintindihan ang kanyang mga landas. Kapag ibinalik natin ang mga pagpapahayag bilang mga espiritual na shortcut, napalampas natin ang pagkakataon na paunlarin ng malalim. Kasiya siyang tiwala na nagmumula sa paglalakad kasama ang Diyos sa pamamagitan ng parehong sumagot at hindi napansin na mga panalangin. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Roma 8:28 na lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ang pangakong ito ay hindi nakasalalay sa ating kakayahang magpahayag ng mga positibong kinalabasan, ngunit sa soberanong kakayahan ng Diyos na maghabi kahit na magkakaibang mga kalagayan sa kanyang perpektong plano. Natutunan ng totoong espiritual, nakapanahunan na magtiwala sa kabutihan ng Diyos kahit na ang kanyang mga sagot ay naiiba sa ating mga pagpapahayag. Ang halimbawa ni Job ay nagbibigay sa amin ng isang malakas na kaibahan sa pag-iisip ng mga positibong pahayag na nananatili sa maraming mga modernong simbahan. Makinig sa eventing, ang kanyang kayamanan, kanyang mga anak, at ang kanyang kalusugan, si Job ay hindi kailanman gumawa ng mga positibong pagpapahayag upang baguhin ang kanyang mga kalagayan. Sa halip, sa Job 30:15, ipinahayag niya, "Masdan, kahit napapatayin niya ako, hihintayin ko siya." Hindi ito isang positibong pagtatapat na itinalaga upang manipulahin ang Diyos. Ngunit isang malalim na pahayag ng tiwala sa karakter ng Diyos na walang regular sa mga pangyayari. Ang pananampalataya ni Job ay nasubok at pinino sa pamamagitan ng pagdurusa, hindi sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapahayag ng kasaganaan at kalusugan. Itinuturo sa atin ang kanyang kwento na ang tunay na pananampalataya ay kinakailangan sa atin na magtiwala sa Diyos sa kadiliman, maniwala sa kanyang kabutihan kapag hindi natin makita ang kanyang kamay, at sambahin siya kahit na hindi natin naiintindihan ang kanyang mga paraan. Kapag binabawasan natin ang pananampalataya sa isang koleksyon ng mga positibong pagpapahayag, ninakawan natin ang ating sarili sa malalim na espiritual na paglaki na dumarating sa pamamagitan ng tunay na mga pagsubok at tunay na pag-asa sa Diyos. Ang pinakamalakas na panalangin sa banal na kasulatan ay madalas na nagmula sa mga lugar ng kahinaan at pagsuko, hindi mula sa mga posisyon ng tiwala na pagpapahayag. Kaya't patuloy nating sinusuri ang mga kasanayan na maaaring magkaroon ng subtly na lumusot sa modernong Kristyanismo. Tandaan na ang true spiritual autoridad ay dumadaloy mula sa lapit na may gusto at pagsumiti sa kanyang kalooban, hindi mula sa iyong kakayahang magsalita. Nang may kumpiyansa tungkol sa ating mga pagnanasa o upang magpahayag ng mga positibong formula sa pandiwang. Ang pagpapataw ng mga kamay ay isang maganda at makapangyarihang kasanayan sa Biblia na nagulong sa maraming mga modernong simbahan na nagiging isang automatiko at napakalaking ritual na ginanap ng walang espiritual na pag-unawa o banal na direksyon. Ano ang 11 sagradong gawa ng pagpapala, pag-uutos, at espiritual na pagbibigay ay naging sa mekanikal na kilos na isinagawa sa maraming tao ng walang pagsasaalang, alang sa pagiging handa sa espiritual o banal na tiempo. Sa maraming mga serbisyo sa relihiyon, nakikita natin ang mga pinuno na nagpapataw ng mga kamay nang hindi sinasadya sa daan. Daang mga tao na nangangako ng mga instant na paglilipat ng pagpapahid, kalusugan o espiritual na kapangyarihan. Ang pamamaraang ito ng paggawa ng masa sa espiritual na ministeryo ay sumasalungat sa maingat, pagkilala na paraan kung saan isinasagawa ni Jesus at ng mga apostol ang sagradong gawa na ito. Malinaw na binabalaan tayo ng Biblia sa 1 Timoteo 5:22. Huwag bahagyang magpapataw ng mga kamay sa anuman o makilahok sa kung hindi man ang mga kasalanan, panatilihing dalisay ang iyong sarili. Ang babalang ito mula kay Paul hanggang kay Timoteo ay nagpapakita na ang pagtula ng mga kamay
ay nagdadala ng espiritual na timbang at potensyal na konsene na nangangailangan ng karunungan at pag-unawa. Kapag nagsagawa ito ng isang nakagawiang bahagi ng bawat serbisyo, gumanap. Ang kaswal na diskarte sa pagtula ng mga kamay sa mga modernong simbahan ay madalas na sumasalamin sa kakulangan ng pag-unawa tungkol sa mga espiritual na katotohanan na kasangkot sa kasanayang ito sa Biblia. Ang kaibahan sa pagitan ng ministeryo ni Jesus at mga modernong kasanayan sa pagpapatao ay nakakagulat at nagbubunyag. Kapag nakipagtagpo si Kristo sa mga tao, ito ay palaging may banal na kompasyon, perpektong tiyempo at mga supernatural na resulta. Sa Marcos 6:5, nabasa natin na sa Nazareth, walang himala ang maaaring gawin doon maliban kung gumaling siya ng ilang mga pasyente, inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanila. Pansinin kung paano kahit si Jesus, sa kanyang banal na karunungan, ay napili tungkol sa kung kailan at kanino siya nakipagtagpo. At ang mga resulta ay nakasalalay sa pananampalataya at espiritual na pagtanggap. Ang kanyang diskarte ay hindi kailanman mekanikal o hindi sinasadya. Ang bawat halimbawa ng pagtula sa mga kamay ay gabay ng kalooban at tiyempo ng Ama. Sa kaibahan, maraming mga modernong ministro ang naging sagradong kasanayan na ito sa isang espiritual na linya ng paggawa, kung saan mabilis na pumasa ang mga tao upang makatanggap ng automatikong mga kamay, na madalas na sinamahan ng mahusay na mga pangako ngunit mababaw na mga resulta. Ang mga apostol ay nagsagawa din ng pagpapataw ng mga kamay na may pag-alaga at pag-unawa, tulad ng nakikita natin sa mga gawa 6 ng 7 mga diakono ang napili at sa mga gawa 13 trigs ng sina Bernabe at Saul ay inatasan para sa kanilang gawaing misyonero. Halimbawa ka ay nagpapakita sa amin na ang paglalagay ng Biblia sa mga kamay ay nauna sa pagdarasal, pag-aayuno at maingat na pagsasaalang-alang. Sa kalooban ng Diyos, hindi binigkas bilang isang regular na ritual para sa sinumang nag-alis nito. Ang babala ni Pauline tungkol sa hindi pakikilahok sa kung hindi man ay nagkakasala sa pamamagitan ng pagpapataw mula sa mga kamay ay nagpapakita ng malalim na espiritual na mga sukat na tila hindi pinapansin ng maraming mga modernong pinuno. Kapag naghahatid tayo ng mga kamay sa subeone, nang walang pag-unawa, maaari nating hindi sinasadya na konektado sa espiritual sa mga hindi nalutas na kasalanan, paghihimagsik o pagka-espiritual na pagkaalipin. Ang espiritual na koneksyon na ito ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan para sa kapwa na nagpapataw ng mga kamay at tumatanggap sa kanila, lalo na kung walang tunay na pagsisisihan o pagbabagong anyo ng puso. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang espiritual na autoridad ay nagdadala ng espiritual na responsibilidad at kung sino ang maglingkod sa pamamagitan ng pagtula ng mga kamay ay dapat maging handa na magdala ng bigat ng responsibilidad na iyon. Sa maraming mga simbahan, nakikita natin ang mga tao na patuloy na naghahanap ng pagpapataw ng mga kamay na parang isang espiritual na gamot na naghahanap ng mga karanasan sa emosyonal at supernatural na mga sensasyong hindi nais na magbago ng pagkatao na dapat samahan ng totoong kapangyarihan ng Diyos. Lumikha ito ng pabago, bago kung saan ang parehong ministro at ang muling pag-reconf ay nakatuon sa karanasan kaysa sa tunay na espiritual na paglaki at relasyon sa Diyos. Ang pagtula ng mga kamay ay dapat na isang sagradong kilos na nagpapadali sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Hindi isang espiritual na mabilis na pag-aayos na pumipigil sa pangangailangan para sa personal na kabanalan at espiritual na pagkatao. Ang panganib na maghanap lamang ng pagpapahid sa mga kulto nang walang kaukulang pagbabagong anyo ay humahantong sa mababaw na emosyonal na karanasan na maaaring malito sa mga tunay na nakatagpo sa Diyos. Maraming mga mananampalataya ang gumon sa mga emosyonal na mataas na maaaring samahan ng masa na nakalagay sa mga kamay. Ngunit iwanan ang mga serbisyo na hindi nagbabago sa kanilang pang-araw, araw na buhay, relasyon at pagkatao. Ang paghahanap na ito para sa mga espiritual na sensasyong walang pangako sa personal na kabanalan ay sumasalamin sa isang hindi panapag-unawa sa kung ano ang talagang nangangahulugang nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia sa 2 mga tagang Korinto 3:13 na ang tunay na espiritual na pagbabagong anyo ay naganap bilang tayong lahat na may
unveiled na mukha, nakikita tulad ng isang salamin ng kaluwalhatian ng Panginoon, ay binabago sa parehong imahe mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian tulad ng Espiritu ng Panginoon. Ang pagbabagong ito ay isang unting proseso na nangangailangan ng binubuo ng debosyon, hindi isang instant na karanasan na maaaring inireseta ito sa mabilis na pagtula ng mga kamay. Kapag ang mga naniniwala ay naghahanap ng mga espiritual na shortcut sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga ritual tulad ng napakalaking pagpapataw ng mga kamay, ang malalim at pangmatagalang gawain na nais gawin ng Diyos sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng pang-araw-araw na espiritual na disiplina, ang pag-aaral ng Biblia, personal na panalangin at praktikal na pagsunod sa kanilang mga utos ay maaaring mawala. Ang tunay na espiritual na kapangyarihan ay nilinang sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Diyos, hindi na kolekta sa pamamagitan ng mga karanasan sa relihiyon o mga seremonyang gawa na isinagawa ng iba. Ang kasanayan sa Biblia ng pagpapataw ng mga kamay ay dapat na maibalik sa orihinal nitong konteksto ng espiritual na pag-unawa, banal na direksyon at tiyak na layunin. Instead ng pagpapagamot nito bilang isang nakagawiang ritual na maaaring mapukaw sa sinumang nagnanais nito, ang mga pinuno ng simbahan ay dapat bumalik sa modelo ng Biblia na hahanapin ang tiyak na direksyon ng Diyos para sa kung kailan, paano at kanino man maglalagay ng kamay. Ang sagradong kasanayan na ito ay dapat unahan ng panalangin, pag-ayuno at isang maingat na pagsusuri ng espiritual na kalagayan ng ministro, at ang isa, ang layunin ay hindi dapat lumikha ng mga emosyonal na karanasan o upang masiyahan ang pagnanais ng mga tao para sa mga espiritual na sensasyon, ngunit upang mapadali ang tunay na pagtatagpo sa Diyos na nagre-resulta sa pangmatagalang pagbabagong anyo at espiritual na paglaki. Kapag ang pagpapataw ng mga kamay ay isinasagawa na may pag-unawa sa Biblia, maaari itong maging isang malakas na channel para sa biyaya ng Diyos, banal na kalusugan at tunay na espiritual na pagbibigay. Gayunpaman, kapag ito ay sa mekanikal na ritual na ginanap ng walang karunungan o pagiging sensitibo sa espiritu, maaari itong magbukas ng mga pintuan sa paglabas, espiritual na pagkaalipin at mga maling karanasan na sa huli ay humantong sa mga tao mula sa tunay na kaugnayan kay Jesus Jesucristo. Habang sinusuri natin ang mga mas oher na kasanayan na maaaring naiimpluwensyahan ng mga tradisyon na hindi Biblia, tandaan na ang every aspect ng ating espiritual na buhay ay dapat masuri ang pamantayan ng banal na kasulatan at isinasagawa muli na ang ating hangarin sa mga espiritual na karanasan ay hindi kailanman pinalitan ang ating pangako sa espiritual na pagbabagong anyo at katotohanan sa Biblia. Sa maraming mga kontemporaryong simbahan, ang musika ay naging isang tool upang mapukaw ang mga binagong estado ng emosyonal na nalilito sa pagkakaroon ng banal na espiritu. Ang mga serbisyong ito ay nagtatampok ng mga kanta na may paulit-ulit na lyrics, hypnotic rhythms at pinalawak na mga segment ng musikal na idinisenyo upang lumikha ng isang kapaligiran kung saan nawawalan ng malay tao ang mga tao at pumasok sa estado na tulad ng trance. Ang nababahala ay kung paano ang pagsasanay na ito ay nakakagulat na kahawig ng mga kanta ng shamanic at mga ritual ng pangkukulam na gumagamit ng pag-uulit ng musikal upang mabago ang kamalayan at mapadali ang mga espiritual na karanasan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang tunay na pagsamba ay dapat na sa espiritu at sa katotohanan, Juan 4:24, na pinagsasama ang tunay na damdamin na may malinaw na pag-unawa, hindi nagsasakripisyo ng dahilan sa dambana ng emosyonal na karanasan. Kapag ang pagsamba ay nagiging pangunahin tungkol sa paglikha ng mga estado ng altered ng consciousness, ratho, kaysa sa pagpapahayag ng tunay na pag-ibig at pag-ibig para sa Diyos, tayo ay bumagsak sa mapanganib na espiritual na teritoryo. Binigyang diin ni Apostol Pablo sa unang mga taga-Korinto 4:15 ang kahalagahan ng pag-awit ng kasama ang espiritu, ngunit din sa pag-unawa na nagtatag ng isang balanse sa pagitan ng emosyonal na pagpapahayag at makatuwiran na pag-unawa na maraming mga modernong simbahan ang nag-iwan. Ang biblikal na pag-unlad na ito ay pinoprotektahan sa amin mula sa pagmamanipula at paglabas na maaaring mangyari kapag ang aming emosyon
ay artipisyal na pinasigla ng walang saligan ng katotohanan sa Biblia. At pag-unawa sa rasyon, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsamba sa Biblia at emosyonal na pagmamanipula sa pamamagitan ng musika ay namamalagi sa layunin at pamamaraan na ginamit. Ang biblikal na paglalagay ng Biblia ay naglalayong parangalan ng Diyos at ipahayag ang tunay na debosyon, habang ang pagmamanipula ng emosyon upang lumikha ng mga karanasan at sensasyon na maaaring makaramdam ng espiritual ngunit walang kakulangan sa sangkap at tooth. Kapag ang mga pinuno ng pagsamba ay gumagamit ng mga diskarte sa musikal na partikular na idinisenyo upang mapukaw ang mga binagong estado ng kamalayan, gumagamit sila ng mga pamamaraan na higit na magkakapareho sa pangkukulam kaysa sa tunay na pagsamba sa Kristiyano. Kasama sa mga pamamaraan na ito ang labis na pag-uulit ng mga simpleng parirala, unting pagbuo ng intensity ng musikal, paggamit ng mga tiyak na ritmo na pattern na nakakaapekto sa aktibidad ng utak, at pinalawak na mga segment ng musikal na bypass rating bagaman. Ang tunay na pagsamba sa Biblia ay nagsasangkot sa puso at pag-iisip, parehong damdamin at talino, kapwa-espiritu at pag-unawa. Kapag ang musika ay ginagamit upang isara ang nakapangangatwiran na toast at lumikha ng pag-asa sa mga emosyonal na karanasan, ang mga mananampalataya ay mahina laban sa deception at maling espiritual na pagtatagpo. Si Haring David na sumulat ng marami sa mga awit ay pinagsama ang emosyonal na pagnanasa sa lalim ng teolohiko na nagpapahayag ng tunay na damdamin habang pinapanatili ang isang malinaw na pag-unawa sa kung sino ang Diyos at kung ano ang nararapat sa atin. Ang kanyang pagsamba ay kapwa-taos, puso at thoughtful, kapwa-emosyonal at matalino na nagbibigay ng isang modelo na kaibahan ng husto sa walang uulit na nagpapakilala ng maraming kontemporaryong pagsamba sa musika. Ang panganib ng nakalilito ng mga sensasyong emosyonal na may tunay na espiritual na karanasan ay isa sa mga malubhang panganib na kinakaharap ng mga mananampalataya sa modernong panahon. Kapag ang mga tao ay nakakondisyon upang maiugnay ang kawalan ng Diyos sa mga tiyak na estado ng emosyonal na sapilitan ng manipulative na musika, maaari silang magsimulang mag-alinlangan sa mga saksi ng Diyos sa kanilang buhay, na mga naramdaman ay wala. Ang pag-asa sa mga emosyonal na sensasyong ito ay maaaring humantong sa mababaw na pananampalataya na batay sa mga subjective na karanasan sa halip na mga layunin na katotohanan na isiniwalat sa Biblia. Nagbabala si Apostol Pablo laban sa itapon at balik at dinala sa bawat hangin ng doktrina, Efeso 4:14, at ang babalang ito ay nalalapat sa mga emosyonal na karanasan pati na rin ang mga turo sa teolohiko. Kung ang ating pananampalataya ay batay sa mga sensasyong maaaring artipisyal na ginawa, tayo ay masusugatan sa sinumang tao o sistema na maaaring muling likhain ang mga sensasyong iyon, anuman ang nagmula sa Diyos o mga mapagkukunang manipulatibo. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pananampalataya ay para sa pakikinig at pakikinig para sa salita ng Diyos. Roma 10:17, hindi para sa pakiramdam o nakakaranas ng binagong mga emosyonal na estado. Ang mga tunay na espiritual na nakatagpo sa Diyos ay nailalarawan sa pamamagitan ng pangmatagalang pagbabagong anyo na dagdagan ng pag-ibig sa kanyang salita, mas malalim na pangako sa kabanalan at higit na pakikiramay sa iba, hindi lamang sa pansamantalang mga emosyonal na mataas na kumukupas kapag huminto ang musika. Ang musika ay may hindi maikakaila na kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang ating mga damdamin at estado ng kaisipan, at ang kapangyarihang ito ay dapat gamitin na may karunungan at pag-unawa sa konteksto ng pagsamba sa Kristiyano. Gayunpaman, kapag ang kapangyarihang ito ay sinasamantala sa mga artipisyal na karanasan sa espiritual, ito ay nagiging isang anyo ng espiritual na pagmamanipula na maaaring humantong sa mga tao mula sa tunay na relasyon sa Diyos. Sa maraming mga simbahan, ang mga tao ay nag-iiwan ng mga serbisyo na nakakaramdam ng emosyonal na nakakaapekto, ngunit walang laman ng Biblia, na nakaranas ng matinding sensasyon, ngunit nang walang lumalagong kaalaman sa Diyos o pangako sa kanilang salita. Lumikha ito ng mapanganib na siklo kung saan ang mga mananampalataya ay naging gumon sa mga emosyonal na karanasan at nagsisimulang masukat ang kanilang kalusugan sa espiritu sa pamamagitan ng tindi ng kanilang mga damdamin
kaysa sa bunga ng Espiritu sa kanilang buhay. Ang tunay na pagsamba ay dapat alagaan ang kaluluwa at espiritu, parehong emosyon at talino, kapwa ang puso at isipan. Kapag ginamit ang musika ay dapat na pagtugon, pinapahusay nito ang ating pag-unawa sa pagkatao ng Diyos. Tumutulong sa atin na ipahayag ang tunay na debosyon at pinadali ang tunay na pakikipag-isa sa ating tagalikha. Ngunit kapag ginamit ito upang manipulahin ang mga emosyon at lumikha ng pag-asa sa mga nakamamanghang karanasan, ito ay nagiging isang tool ng pagkabigo na sa huli ay humahadlang sa halip na tulungan ang ating espiritual na paglaki. Ang layunin ng pagsamba sa Kristiyano ay dapat na makatagpo ng buhay na Diyos dahil ipinahayag niya ang kanyang sarili sa banal na kasulatan, hindi upang lumikha ng mga artipisyal na karanasan na gumawa ng gumagamit na espiritual, ngunit iwanan tayo na hindi nagbabago sa pagkatao at pangako. Ang solusyon sa problemang ito ay hindi upang maalis ang musika ng pagsamba, ngunit upang maibalik ito sa layunin ng Biblia na magpahayag ng mga katotohanan tungkol sa Diyos at mapadali ang tunay na pakikipag-isa sa Kanya. Ang musika sa pagsamba sa Biblia ay dapat na mayaman sa nilalaman ng teolohiko, malinaw sa mensahe ng ETSS at idinisenyo upang makisali sa puso at ang isip sa makabuluhang pagpapahayag ng pananampalataya. Sa halip na ulitin ang mga walang laman na parirala hanggang sa punto ng pag-aalsa, dapat nating kantahin ang mga himno at mga kanta na nagtuturo sa atin tungkol sa pagkatao ng Diyos. Paalalahanan tayo ng kanilang mga makapangyarihang gawa at magbigay ng inspirasyon sa atin na mabuhay ng buhay na parangalan sa Kanya. Ang mga awit ay nagbibigay ng isang mahusay na modelo para sa pagsamba sa musika na pinagsasama ang emosyonal na pagpapahayag na may kalaliman ng doktrina, personal na karanasan sa universal na katotohanan, at taos, pusong debosyon na may maalalahanin na pagmuni-muni. Kapag kumakanta tayo ng mga kanta na biblically grounded at theological na tunog, hindi lamang tayo nagpapahayag ng pagsamba, ngunit itinuturo din ang ating mga puso at isipan na mahahalagang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang ganitong uri ng pagsamba ay nagpapalakas sa ating pananampalataya, pinalalalim ang ating pag-unawa, at naghahanda sa atin na harapin ang mga hamon ng buhay na may karunungan sa Biblia sa halip na emosyonal na pag-asa. Habang ipinagpapatuloy natin ang paggalugad ng mga kasanayan na maaaring naiimpluwensyahan ng modernong Kristyanismo, tandaan na ang tunay na pagsamba sa na intelektual na matapat, kapwa espiritual na nagpayaman at tunog ng Biblia. Sa ilang mga modernong simbahan, ang mga sagradong elemento ng seya at binyag ng Panginoon ay nagulong, tinatrato ang mga ito na parang nagtataglay sila ng likas na mystical power sa halip na maging sagradong simbolo ng malalim na espiritual na katotohanan. Ang mapanganib na kalakaran na ito ay nagbabago sa lahi at alak ng pakikipag, isa sa mga mahiwagang remedyo at tubig ng binyag sa mystical element na may mga supernatural na katangian. Nakikita natin ang mga mananampalataya na nagpapanatili ng tinapay ng pakikipag, isa na parang banal na gamot o humingi ng pinagpala na tubig ng binyag na parang mayroon silang mga espesyal na katangian ng pagpapagaling. Ang malalim na tungkol sa pagsasanay na ito ay kung paano nakatuon ang mga pagbabago mula sa mga simbolo ng espiritual na katotohanan na kumakatawan sa mga pisikal na elemento mismo. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang kapangyarihan ay hindi naninirahan sa pisikal na elemento, ngunit sa pananampalataya at pagsunod sa mananampalataya at sa pagtubos na gawa ni Hesukristo na kinakatawan ng mga simbolo na ito. Kapag sinisimulan nating iugnay ang mga mahiwagang katangian sa komunyon ng komunyon o tubig sa binyag, nahuhulog tayo sa parehong pagkakamali na nagplaging sa mga Israelita nang magsimulang maglagay ng tanso na ginawa ni Moises. 2 Hari 18:4. Kailangang sirain ni Haring Ezekias ang bagay na ito sapagkat sinimulan ng mga tao na sambahin ang simbolo sa halip na sumamba sa Diyos. Ang halimbawa ng makasaysayang ito ay nagbabala sa atin tungkol sa pagkahilig ng tao na ibahin ang anyo ng mga simbolo sa mga idolo at sagradong representasyon sa mga mahiwagang bagay. Ang seya ng Panginoon ay itinatag ni Jesus bilang isang alaala ng kanyang sakripisyo, hindi bilang isang mahiwagang ritual na may mga katangian ng pagpapagaling.
Sa mga taga-Korinto indiranduas, Dordandula Kuyat Kardinarabin Paes, ipinahayag ni Kristo. Gawin ito bilang memorya sa akin. Malinaw na itinatag na ang layunin ng pakikipag-isa ay alalahanin at ipahayag ang kanyang kamatayan hanggang sa siya ay dumating. Ang kapangyarihan ng komunyon ay hindi namamalagi sa braad at alak mismo, ngunit sa kung ano ang kinakatawan nila, ang kayumanggi na katawan at nagbuhos ng dugo ni Hesukristo para sa ating kaligtasan. Kapag ang mga naniniwala ay nagsisimulang tratuhin ang tinapay bilang pisikal na gamot o alak bilang isang antidote laban sa mga sakit, ganap na nawawalan sila ng espiritual na kahulugan ng sagradong sakramento na ito. Binalaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto tungkol sa pagkuha ng pakikipag. Isa ng hindi karapat. Dapat, hindi bikus ang mga elemento ay kahima, himala, ngunit ang scholars ay natagpuan nilang makilala ang espiritual na kahalagahan ng kanilang ginagawa. Word mga taga-Korinto 11:29. Ang babalang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging epektibo ng saya ng Panginoon ay nakasalalay sa kalagayan ng puso ng kalahok at ang kanyang pag-unawa sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi sa mga pisikal na katangian ng tinapay at alak. Kapag binago natin ang pakikipag, isa sa isang mahiwagang ritual, ninakawan natin ito ng malalim na espiritual na kahulugan at binabawasan ito sa pamahiin na may pamahiin na higit na karaniwan sa paganism kaysa sa biblikal na Kristyanismo. Ang binyag katulad, nag-distort ka sa mga simbahan mula sa isang simbolo ng espiritual na kamatayan at muling pagkabuhay sa isang mahiwagang ritual kung saan ang tubig mismo ay malakas na magkaroon ng mga supernatural na kapangyarihan. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang binyag ay isang panlabas na simbolo ng isang panloob na katotohanan, kamatayan sa kasalanan, at pagsilang sa isang bagong buhay kay Kristo. Sa Roma 10:10, ipinaliwanag ni Pablo, sapagkat kami ay inilibing kasama niya para sa kamatayan sa pamamagitan ng binyag, kaya't bilang si Kristo ay muling nabuhay niya ang mga patay ng kaluwalhatian ng Ama, kaya't tayo ay nasa isang bagong buhay. Pansinin kung paano ang diin ay nasa espiritual na pagbabagong, anyo na kinakatawan ng binyag, hindi sa tubig mismo. Kapag sinimula ng mga tao na iugnay ang mga mahiwagang katangian sa tubig sa binyag, na naghahangad na kolektahin ito o gamitin ito para sa layunin ng pagpapagaling, nawawala ang buong punto ng sagradong ordinansa na ito. Ang isang binyag na walang panloob na pagbabago ay simpleng banyo, tulad ng naobserbahan ng tama. Ang kapangyarihan ng binyag ay nakasalalay sa tunay na pagsisisi at pananampalataya na sumisimbolo, hindi sa mga molekulang H2O na bumubuo sa tubig. Ang pagbaluktot ng kahulugan ng binyag ay maaaring humantong sa mga tao na magtiwala sa ritual kaysa sa espiritual na katotohanan na ito ay represe na lumilikha ng maling katiyakan ng kaligtasan batay sa isang pisikal na kilos kaysa sa tunay na pagbabagong anyo ng puso. Ang pinakamalalim na peligro ng ritual ng mga sagradong elemento na ito ay ang pagbabago ng mga simbolo sa mga fetish, pagbabawal sa lalim ng sakripisyo ni Kristo, at pagbabawas ng pananampalataya ng Kristiyano sa isang koleksyon ng mga pamahiin na kasanayan. Kapag sinimulan ng mga mananampalataya ang pagtrato sa komunyon ng komunyon bilang isang masuwerteng kagandahan o tubig sa binyag bilang gamot sa hoy, nagpapatakbo sila mula sa isang mahiwagang pananaw sa mundo na sumasalungat sa makatuwiran na pananampalataya na Christly repressions. Ang pananampalataya sa Biblia ay batay sa mga makasaysayang katotohanan at mga espiritual na katotohanan, hindi sa mga mystical na katangian ng mga pisikal na bagay. Ang fetishization ng mga sagradong simbolo ay maaaring humantong sa espiritual na defat skolaus na natagpuan nito ang mga mananampalataya na magtiwala sa mga bagay na nakikita at hawakan kaysa sa hindi nakikita na Diyos na nagliligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang panganib ay ang mga tao ay maaaring makaramdam ng ligtas sa espiritual dahil nakilahok sila sa mga ritual o nagtataglay ng mga sagradong bagay, habang ang kanilang mga puso ay hindi nababago at ang kanilang buhay ay nagpapatuloy sa mga pattern ng wala at paghihimagsik. Ang tunay na espiritual na kapangyarihan ay nagmula sa isang nabagong puso
na nagtitiwala sa tapos na gawain ni Kristo, hindi mula sa pakikilahok sa mga seremonya sa relihiyon o pag-ari ng mga mapalad na bagay. Kapag nalilito natin ang simbolo na may katotohanan, pinanganib natin ang pagkawala ng tunay na pagbabagong anyo na nais ng Diyos na magtrabaho sa ating buhay sa pamamagitan ng mga espiritual na katotohanan ay simbolo din. Ang solusyon sa pagbaluktot na ito ay hindi upang maalis ang mga sagradong sakramento na ito, ngunit upang maibalik ang kanilang kahulugan sa Biblia at isagawa ang mga ito sa paggalang at pag-unawa na nararapat. Ang parehong pakikipag, isa at binyag ay maganda at makabuluhan kapag nauunawaan at nagsasanay ayon sa mga prinsipyo ng Biblia na nagsisilbing malakas na paalala ng mga espiritual na katotohanan at mga pagkakataon para sa tunay na pagsamba at pangako. Ang seya ng Panginoon ay dapat na sundin ng mga puso na tunay na alalahanin at pinahahalagahan ang sakripisyo ni Kristo, hindi sa mga isip na naghahanap ng mahiwagang benepisyo ng mga pisikal na elemento. Ang bautismo ay dapat isagawa bilang isang pahayag ng publiko ng tunay na pananampalataya at pangako sa isang bagong buhay kay Kristo, hindi bilang isang mahiwagang ritual na automatikong nagkukumpirma sa mga espiritual na pagpapala. Kapag ang mga ordinasyong ito ay isinasagawa na may wastong understanding at taimtim na puso, nagiging paraan sila ng biyaya na ginagamit ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya at palalimin ang ating pangako sa Kanya. Gayunpaman, kapag sila ay nagulong sa mga mahiwagang ritual na nakatuon sa mga pisikal na elemento kaysa sa mga espiritual na katotohanan, ang mga eskolar ay pumipigil sa tunay na pananampalataya sa halip na tumutulong sa espiritual na paglaki. Habang tinatapos natin ang aming pagsusuri sa mga kasanayan na maaaring maimpluwensyahan ang pag-access sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga pisikal na elemento o pagganap ng mga kasanayan sa superstitious. Matapos tuklasin ang mga aris na ritual na ito na subtly na infiltrated modernong Kristyanismo, isang tanong ang natural na lumitaw. Ilan sa mga ito ang nagsanay ng hindi mo ito napagtanto? Ang katotohanan ay maraming mga taimtim na mananampalataya ang nahulog sa mga gawin na ito, sapagkat tila espiritual sila sa ibabaw, ngunit kapag sinusuri natin sila sa ilaw ng Biblia, inihayag nila ang kanilang tunay na kalikasan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng mga shortcut, mahiwagang bagay o paulit-ulit na mga formula. Si Hesukristo ay nagbabayad na ng buong presyo sa krus at ang kanyang biyaya ay sapat para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kapag nakasalalay tayo sa mga ritual sa halip na relasyon, binabago natin ang walang hanggan para sa temporal, ang espiritual para sa mga katawang. Ngayon nais kong malaman tungkol sa iyo. Alin sa mga ritual na ito ang nakakaapekto sa iyo? Nakilala mo ba ang alinman sa mga kasanayang ito sa iyong buhay o sa iyong simbahan? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Ang iyong patotoo ay maaaring makatulong sa ibang mga mananampalataya na makilala sa pagitan ng katotohanan sa Biblia at tradisyon ng tao. Kung binuksan ng nilalamang ito ang iyong mga mata at nais mong magpatuloy sa paglaki sa espiritual na pag-unawa, mag-subscribe sa channel ngayon at buhayin ang mga abiso. Huwag palampasin ang aming susunod na mga video kung saan magpapatuloy. Kaming ilantad ang mga katotohanan na maaaring magbago ng iyong espiritual na buhay. Panoorin ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen. Doon ay ibubunyag namin ang maraming mga kasanayan na nagulong sa pananampalataya ng Kristiyano at kung paano mo maprotektahan sila mula sa kanila. Tandaan, ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo, ngunit una maaari kang mag-abala sa iyo. Manatiling matatag sa salita ng Diyos at nawa ang iyong espiritu ay gagabay sa iyo sa lahat ng katotohanan. Hanggang sa susunod na video, pagpalain ka ng Diyos ng sagana.